Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, pakiubat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, Diyos o Kristo at Gabay ng Kaliwan ng Galiban ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakala at ibabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng DepEd at additional admin staff to ease workload. Sa liderato ng bagong kalihim ng DepEd na si Secretary Angara ay nagluna ng additional admin staff para mabawasan ang teachers' workload. Yung tinunghayang topic natin ngayon, na kung saan yung ating DepEd mula din sa ating din ay sila ay naglusad ngayon ng mga bago mga programa sa ating Department of Education para mula doon sa mga katitsaran para sila ay doon sa kanilang mga trabaho. Yan. Binawasan yung kanilang workload, din sabihin nagbawas sila ng mga trabaho ng mga teachers na kung saan ay sila ay mayroong mga administrative work pa aside from sa pagtuturo sa klase o sa classroom. So maliban sa pagtuturo ay sila ay may mga administrative work. Halimbawa, sila ay nasa iba't iba pang mga eskwelahan. So ngayon ay yun ay nakapagbibigay sa kanila ng liberasyon sa kanilang pagtuturo instead na nakapokus sila ron. So maraming trabaho. So ngayon magdagdag admin staff para yung mga teachers mawawasan yung trabaho na hindi na nagkakaroon ng diversionary para sila ay instead na magtuturo lang ay mayroon pang administrative task. So pinagagaan ng ating bagong kalihim ang nais ng mga teachers na mabawasan ang workload nila kung saan maraming tinatrabaho. Ang mga teacher may admin work pa maliban sa teaching load nila. Magkakaroon din ng pagbabago sa mga classroom na nabago noong pilot testing ng program na ating former DepEdsec Bibi Sara. So, ngayong opening ng classes ay naging maayos din naman ito. Overall the country. Halit may ilang hindi pa nag-start yung classes due to Storm Karina na hindi ba nagkaroon ng mga pagbabaha. So, almost nasa 615 public school yung mag-i-start at sila ay mag-i-start ngayon lamang darating na August 5. So, dapat ng July 29 mga karang Lunes ay nagkabaha. So, marami yung pekado at yung iba na hindi ready, may mga pamilya, estudyante na siyempre yung kanilang mga bahay-bahay maaaring lumig pa sa bahayan. Start na yung susunod na Monday, ngayong darating na Lunes. So, ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At isyong ito ng additional admin staff ng DepEd para mabawasan ang workload ng mga teachers ay ating sinusuportahan ito at we pray suportahan din ito ng buong pamahalaan at lipunang Pilipinas. So, yun. So, yung Human Rights Promotions ay sumusuporta tayo sa hakbangin ito ni DepEd Secretary Angara at gayon din ito ay boses natin na suportahan ito ng buong pamahalaan si Secretary Angara para doon sa kanyang programa doon sa mga teachers at ang lipunan ng Pilipinas. Suportahan natin yung ating programa ni DepEd Secretary at yung ating mga katitsaran na sila ay karoon ng focus dun sa kanilang trabaho at mabawasan sa mga admin load. So, ang ating bagong kalihim ay tinugon ang karaingan ng mga teachers na maibisan
ang kanilang trabaho upang focus sila sa kanilang pagtuturo sa mga klase at hindi ito madagdagan pa ng mga administrative works kagaya ng custodian, data records management, admin support, etc. etc. Yun yung mga admin work. Mga data records management, yan, mga custodian. So yun ilang mga task na mga teacher na kanilang tinatrabaho. And siyempre na nagkakaroon diversionary doon sa pagtuturo. May lesson plan, ganito, ganyan. So ibig sabihin na double, hindi sila nakapag-focus doon sa pag-teachers. Mas maganda talaga nakapag-focus sila sa pag-teachers kasi maraming ginagawa yung mga teachers eh. May mga lesson plan pa yan, etc. para makapagturo. Hindi basta nagtuturo. Siyempre may mga ano yan eh, may mga sinusundang mga ano yan, mga syllabus, mga para sa pagtuturo yung may mga lesson plan kung paano ka magtuturo sa mga estudyante. So ganun yung ginagawa ng mga teachers whatsoever na ginagawa para makapagturo na maayos within the school year. So every period mga ganun. So mas magiging mahusay yung pagtuturo kung nakapokus at full time sa pagtuturo ang mga teachers. So matuturuan nila ng lubos ang mga estudyante at maging magaling sila sa kanilang mga makatwiran na talagang hindi sila sila ay makafocus doon sa kanilang work para mas lalo nilang mapagaling yung mga estudyante yung sila ay agla doon sa iba't ibang nilang mga trabaho. So mula dito sa pag-alis ng admin works ng mga teachers ay ang iba't iba pang karaingan ng mga teachers ay tugunin at dinggin ng Secretary Angara at ng pamahalaan lalo na sa kanilang mga benepisyo at sahod at iba't ibang kailangan ng teacher sa school o sinasabing allowance sa pagtuturo. Dapat maibigay ng gusto ang mga pangalawang teachers sa kanilang pagtuturo. Ating boses din ang pagtuturo ng human rights sa mga estudyante para maging bukas ang isip nila sa karapatang pantao. Ito ay maaaring ituro at isama sa pagtuturo ng mga social studies teachers. So yun. So yung ating boses din sa ating DepEd mula sa kalihim kay Secretary Angara isali niya doon sa pagtuturo ng social studies ng high school yung karapatang pantao. At least magkaroon sila ng highlights for the human rights. Halimbawa, ilang mga yun ay may highlights sa estudyante para malaman nila yung karapatang pantao na ituturo sa social studies. So yung itinuturo sa social studies wherein i-insert yung human rights na maaaring may tackle ang ilang mga dapat malaman. Madali naman siyang ituro at maintindihan ng ating mga estudyante hindi sa karapatan na dapat sila ay mulat sa mga karapatang pantao. Yan. Na siyempre yung ating social studies yan ay yung maraling panlipunan. So tinuturo din yan yung mga pamahalaan, yung politika, ekonomiya, mga ganun. Lipunan siyempre. At kasama tinuturo yung human rights na yan. So bilang tayo ay nasa boses ng human rights, so boses natin na isama doon sa pagtuturo yung karapatang pantao ng mga social studies teachers o anumang subject na maaaring itakil ang human rights. So sa ating pagtingin doon sa subject na yun, maaaring itakil ang human rights sa social studies, diba? So muli maliwanagan ni Bandalasya ang lipunang Pilipino mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng matuwid, mabuting pamamahala, magkairal ng patas ng justisya, tugunin ang tao, at iwasan na makapang-abuso o malabag din ang batas sa kanilang panunungkulan. Ayan. At yung mamamayang Pilipino naman ay sumunod sa pamahalaan, sumunod yung mabuting pamamahala, patas ng justisya, karapatan ng tao, at pagpapairal ng kapayapaan. At sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan at iiral at maiwasan yung mga damanan o
kaguluhan, sa hindi pagsunod ng mga tao sa pamahalaan o pagpiligsa ng kakaiba sa pamahalaan, tayo ay makapamumuhay ng maunlad ng lubos kung tayo ay mayroong kapayapaan. Yan. Ngayon ay higit sa lahat, kapag tayo ay nakapamumuhay ng maunlad, tayo ay higit na makasunod sa mabuting balita o sa aral ng ating banal na Panginoon Diyos, at tayo makapananampalataya. Tayo higit nating magkakaroon tayo ng kaligtasan sa spiritual kung masusunod natin ng lubos yung mabuting balita. Mula dito sa tayo ay sumusunod sa pamahalaan, yung mga pamahalaan na mamahala naman sila ng mabuti. So muli, magandang hapon sa inyong lahat, at sana nakapagsabuhay sa naman ang human rights promotion. Ito, tunggil sa karapatang pantao mula dito sa ating tinunghayang issue o topic na pagbabawas ng workload ng ating mga katecheran sa Department of Education. Muli, magandang hapon sa ating mga estudyante, ay welcome sa inyong opening of classes, at naway kayo ay gabayan at pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, at hindi naman ng Santa Maria, at kayo ay makapag-aral ng mabuti na manguri ng kapahamakan, at kayo ay bigyan ng ibayang katalinuhan, at maituwid ninyo ang inyong pag-aaral, at sa susunod at kayo susunod na mahusay na henerasyon ng bansang ito, at sa lahat ay huwag kalimutan ang pagsunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, at kayo ay higit niyang pagpapalaan. Magandang hapon sa inyo lahat, at God bless.